Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM, Pangga! Ay, wag mo sabihin radyo, sabihin mo! Sabihin mo muna! Ayan na nga, oh! Oh, okay. Energy nga, eh! Game! Oh, anong gagawin mo sa akin? Thank you, sinabi mo eh. Energy. Ang hirap, ang gugulo ka usap. Ang ingay-ingay. Ay, magandang gabi ha sa lahat ng mga... May ganyan ka man tita, yung laging hyper. Ano sa lahat naman ng mga ganyan, di ba? Yung mga... May tita ka bang laging hyper? Oo, hyper yung na. mga iba't ibang klase ng tita, no? Oo, hype na hype. May tita ka bang walang ibang ginawa na magsuot ng mga mamahal? Ano yung mga makikintab na mga porcelas pag may reunion? Oo, para siya yung center of attraction, no? Para tas gustong-gusto niya yun sinasabihan na uy, ang ganda naman yan. Yan. Ang mga reply niya, hindi naman. Hindi ano naman. lang to, dito lang to. Nakuha ko lang to sa ganyan. Oo, ganyan. Ganun lang. May tita ka bang mahilig magtago? Anong pinagkainan ng ice cream? Ay, oo naman. Sa bahay namin napakaraming ganyan, ha? Yung pagbukas mo ng sa kusina, ang makikita mo puro lagayan ng 3-in-1 plus 1. Totoo. Tapos, pag itatapon mo, sabihin ng tina, Wag, oo. huwag mo itatapon yan, magagamit natin yan. Pag nakitang kung ano nung ginagawa mo, di ba? So, magagamit natin. Pero magka 5 taon na nandun yun, hindi naman nagamit. Naalikabo ka, di ba? Yung patong-pato nakasalansan sila. Magagamit yan. Yung umuko pa doon na yan, oh. Yung buong lagay ng tokador, yun lang ang laman. Yun lang talaga. Diba? Oo, nagkakanda, wala na yung takip niya, pero dapat naandun lang. Diba? Saan ba yan nagagamit? Pang defrost ng mga isda, ng mga karne, diba? Mga ganyan. O kaya, haluan ng pagpapakain sa aso. Yan, oh. O kaya, pwedeng pagka gumagawa ng pag nagluluto, halimbawa, gawa ka ng lumpia, di ba doon mo yung oo, tapos doon ka kukuha, ganyan, no? Pero most of the time, naandun lang talaga siya sa amin sa ibabaw ng ref. Nasa ibabaw ng ref, di ba? Naandun yan. At pagka nasa freezer yan, no, wag ka umasa na ice cream talaga yan dahil tilapia laman yan. Okay, hindi ko alam kung mga isda laman. Dati talaga na-peke. Yung nakita mo yung lagay ng ice cream, wala na yung flavor na to diba? Wala na to wala na iba ng flavor ng ice cream. Iisipin mo pa ba yun? Hindi syempre, di ba? Pag summer init na init ka, makita mo pag may nakalagay sa freezer na ice cream, kukunin mo kagad at masaya ka, no? Pagbukas mo, boneless bangos. Pagbukas mo, tilapia nakangiti pa sa'yo, di ba? Ganun yun. Parang nang aasar pa yung tilapia doon. Ay nako, ang pangit niya sa pakiramdam nung gano'n, in-expect mo pagkatapos hindi naman pala. Hello po sa mga nabiktima na niyan, ha? Ano ba may mga ganyan? Ano ba mga malalagyan yung mga ganyan ginagamit? Nire-recycle. Meron pa eh. Bukod dun sa ice cream, pero usually ice cream talaga. Hello po sa mga ito totoo to ha. Pero ito ginagawa namin sa bahay. Yung mga bahay na sambahayan na iniipon ng mga paper bags. Ayan, oo din. Oo, tama. Pero ito, tip yan, mga... nagagamit din. Tama, magamit mo. Tip mga bangga, yung mga plastic bags, yung sandbag, tupiin nyo. Huwag nyo lukutin. Tupiin nyo na maayos, saka nyo itago. Magagamit talaga yan eh. Hindi yung lukot-lukot na di ba? Tupiin nyo, magagamit yan. Ako, pinapatupi ko sa bahay. Nakatupi din. Ako din. Pagbukas mo ang tokador namin, puro nakatuping. Nakatuping plastic, no? Alis mas maayos. Mas madaling kung ano ba yung mas dapat kasi alam mo kung gaano yung size eh. Ito malaki tong plastic, no. Ganyan. Oo nga, kami din may ganyan. Batiin ko lang yung mga kagaya ko Ilocano na merong prized possession sa kusina. Ako meron ako eh. Ano? I don't really cook pero meron akong prized possession sa kusina. Ano yun sa'yo? Yung sa Ilocano tawag namin Artem. Artem parang halimbawa pinusukan na may sili. Pagbibili ka, di ba? Parang okay ba yung Artem na yan, di ba? Item yun. Sorry. Item yun. Sorry. Hindi yun, yung suka na may sili. Ang tawag Artem. Meron ko niya sa kaya siguro mga 4 liters yung ko. At yun talaga yung price possession. Oo. Kasi ikaw gumagawa. 1 year na yun na naka-imbak. Ikaw gumagawa. Ako. 1 year naka-imbak? Sa bagay suka naman yan eh. Oo. Sa pag inawin mo siya, Kuya Chico, inawin mo palang maanghang na. Inawin mo palang. Kaya nga, amoy maanghang? Sabi ko, masarap, di ba? May baon ako kanina, di ba? May amoy ba yung maanghang? Pinamoy ko siya kanina. Maasim eh. Maasim na maanghang. Tikman mo para... Sa bagay, para ang tapang. Nakakapayat yung anghang niya. Talaga? Akin na. Akin na yun lahat. Papalitan ko na lang. Kapag okay na, di ba? Mag-i-imbak na din ako. Totoo yan
Hello sa mga Ilocano. Sa Ilocano kasi, di ko na makakarelate yung ibang ano. Pero pag Ilocano ka, ano yan, pasarapan kada bahayan. Yabangan yan. Wala ka sa arte namin. No? Ganyan, Sukang Iloco nga. Sukang, yung black? O iba pa yun? Iba, maraming suka sa Ilocano. Kasi dati nakita ko na yung black Sabi ko, suka ba yan? Kala ko toyo. Nakating mo na yung inuruban. Hindi. Ano bang may iba yung term pa ba dyan? Yung black rice. Ayoko, black rice. Pagka kinain mo, hindi ka na makakabalik sa inyo eh. Iba yun, si Raulo. Iba ba yun? Pag kumain ka ng itim iba na kanin, hindi ka makakabalik. Iba yung kay Not, baliw. Sorry, di ba ganyan yun? May mapatikman kita minsan. Sige nga. Biko yan, biko. Yung ginagamit pang biko. Ang tawag sa Ilocano, inuruban. Nanay ko magaling magluto. Sobrang galing niya magluto. May gata. Oh, di ba? O biko. Yan lang ang kanin na nakakain ko. Wala nang gano'n. Arte mo naman. Ano ba yan? Siyempre, monarch of the Philippine Radio, papakainin dapat may latte. Tignan mo nga dyan si ate, may latik din. Layo ko, nasa yung latik ni ate. Oo, hanapin niya yung mga latik-latik. Good evening, ha? Mag-good morning na nga eh. May caller tayo. Si Angel ng Quezon City. Good evening, Angel. Hello po, good evening. Ang ganda naman ng boses ni Angel. Oo nga, di ba? Angel na Angel. Call center ka ba, te? Opo. Sabi ko alam mo pag marunong mag-project eh. No. Kasi hindi naman DJ ito. Hindi mo natawag sa atin kung DJ ito, di ba? Nakakahumani. Pero pwedeng pang DJ yung boses. Yung boses siya, no? Si Angel. Kasi nung bata ko, tumago sa radyo, sabi sa akin, hindi ka pang DJ. Kasi naman, di ba? Pang mountain climbing daw ako. Hindi kasi, dati, hindi talaga pang radyo kapag husky-han ng datingan ng boses, di ba? Iniikisan ka agad. Pero ikaw kasi kaya pa uso mo, kaya tuloy dumami yung husky. Thank you. Ikaw yung pagkatapos mo, ang dami ng mga husky sa radyo bigla eh. Napansin nyo ba yun? Pero anyway, Angel. Opo. Ayun. May nag-comment, hi to my cousin Chico. Kasi sino siya? Si Charissa Floresca. Taga Bicol din. Ay talaga? Sa Bicol. Si Angel, anong probinsya mo, Angel? Bicol po. Di ba? Wala nang tao doon ngayon. Dito lahat sa programa natin. Sain ka sa Bicol, ate? Ano po, Catanduanes. Malayo pa yan, malayo. Di ba magbabarko pa yata dyan from Opo, from Tabaco. Uy, maganda ba doon? Yung, as in, may mga lugar na pwedeng maging tourist spot, Catanduanes? Madami po. Actually, na-feature na po siya sa Living Asia dati. Talaga? Opo. Hindi kasi, sa GMA. Yung mga ganyan, yan yung mga... Di ba kasi unlike Boracay na maganda rin naman. Pero mainstream na masyado. Oo. Ito yung mga Catanduanes, ito yung hindi pa masyadong nararating din pa ng mga tao. Yun yung mga usually magaganda talaga. Parang sa yung sa Leyte, ano nga ba yung Canigao Island. Maganda. Sunod namin po ng Kalangaman. Meron ganun? Kalangaman. Yung Sandbar, okay. Maganda. Ayan. Catanduanes. Kailan ka huling umuwi doon, Ate Angel? Ano po, nung July lang po. Summer. So you're just in Manila for the job. Opo. And for the love life. Yan. Minsan, that's the biggest influence eh. Talaga, love life. Love life. Diba? Hindi. Marami ng tao nag-OFW dahil sa love life. Sumunod. Kumbaga sumunod, sinundan ng ang... Tanong mo si Angel. Talaga ba, Angel? Hindi ko po alam. Hindi ka makarelate. Ikaw ba, kumusta ang love life? Okay naman po. Okay naman. Kung ito'y ihahambing mo sa isang kanta, anong kanta ito at bakit? Hulaan ko. Ano? Jingle bells. Nakakakilig. Jingle. Jingle ka sa sobrang kilig, ganyan. Majijingle. Pwede ka bang hawakan ng bells mo? Flashing tourist na. Her soap and sleigh. Ilan na lang? 60? Something 66. days. 66 days to go before Christmas. Advance Merry Christmas sa'yo, Angel. Thank you po. Sa inyo din. Alright. Thank you for calling. Hindi pa pala. Ano ang favorite Christmas song mo, Angel? Oo nga. Christmas song. Nandiyan ka na naman. Christmas song yun? Christmas song yun. Bakit?
Tinutukso-tukso ang aking puso pag Pasko. Christmas mo. Sorry, Christmas song. Talaga, Brad. Pipilit mo talaga. Sorry na. Kala ko kasi Christmas song. May iwasan. Lapit-lapit pa. Di na natuto pag Pasko. Ganon, di ba? Pwede namang lahat maging pampasko kung gugustuhin lang natin eh. Sige, anong favorite song mo, Angel? For Christmas. For Christmas. Wala po eh. Wala. Pasko na sinta ko. Malungkot yung kantang yan eh. Napakalungkot ng kantang yan. Oo, no? Kahit alam na natin taon-taon pa ulit-ulit, pero pag narinig mo, nakakalungkot pa rin. Di ba? It reminds you of a person na you are not with during the holiday season. Intruhan pa lang, instrumental pala, nakakalungkot na eh, no? Tsaka na, yung lyrics niya, hindi malalim yung pagkakasulat. Pero ang ganda ng pag-meaning. Oo. Pasko na sinta ko, hanap-hanap kita. Bakit nagtatampot? Nilisan ako kung mawawala ka. Ano yun, Brad? Sorry. Brian McKnight, ikaw na ba yan? Sorry. Medyo kumulot lang ng bahagya. Alright, ate, what can we do for you tonight? Ay, ano mo nang Christmas song mo? Favorite mo? Oo nga, wala nga daw siyang favorite. Any love song? All I Ask. Ay, naku, ang sakit. Iba yan. It's just a little honesty. Ano nga ba? Ano pa nga ba yan? If this is my last night with you. Yun. Hold me like I'm more than just a friend. Ang taas kasi. Give me a Mary I can use. Paano yan? Give me a Mary. Kaya nadudulas lang. Maganda yung kanta na yun, no? Ang sakit. Ang sakit-sakit. Parang Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand and take it slow. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. Cause, what if I never fall in love again? Why? Anyways, ang sakit ng favorite song niya, ni... Oo, bakit? May kinalaman ba yan sa pag-uusapan natin ngayon, Angel? Wala naman dapat po. Ang favorite song mo na lang, Angel, ni Shaggy, no? Shaggy! One big body when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? So good when you live it with a pure fun. Don't be a fool, son, with the long run, the wop. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Listen closely, yo. Listen closely. Di ba? Oo nga, may gano'n. Oo nga. Pips you are to me. Baby. Kala mo nagpapaalis ng aso. Gano'n. Shaggy, kala mo nambubugaw na aso. Ay, yung kulay na kayo. Ito kasi si Angel. Sorry, Angel na si Papa Jackson kasi. Dal kasi. Sorry. Sige natin. Anong pagkikwentuhan natin, Angel? Ano po, tungkol po sa baby ko. Sa baby mo? Opo. Na ilang taon? 2 years old po siya. Cute na babing 2 years old. Parang si Bagwen-Gwen lang. Oo nga. Anak ni? Si Bagwen-Gwen, anak ni Bagay-Gay. Si Angel. May cute kwento na. Kwento na? Opo. Bakit? Anong meron kay baby? Ano nga po, yun po, last June po, naghiwalay po kami ng tatay niya. Kasi hindi ko na po kaya yung sitwasyon. Tapos, hinatid ko po yung baby ko sa family ko sa probinsya. Okay. Tapos ngayon po, parang nahihirapan din sila doon kasi... Wait lang, kasal ba kayo ng tatay niya? Hindi po. Pero yung baby ko po, nakapangalan na po sa kanya. Okay. Wala namang issue yun eh. Opo. Tapos, ngayon, parang... nahihirapan na yung nasa amin kasi bukod kasi sa baby ko may 2 pang bagets din doon na kapatid ko nga po. Yung bunso po halos kaidaran din lang din ang baby nung ba ko. nagatid ka ng anak mo sa probinsya, ate, kumuha ka ba ng permission sa kanila na dadalhin ko dyan anak ko or na no choice na lang sila na nandyan na yung baby? Gulat na lang sila. Sila po yung nagsabi na okay. opo.
Okay. Kesa naman po, nasa trabaho ako tapos hindi ko alam kung ano yung ginagawa ng yaya ng baby ko sa baby ko. Oo nga. Ganyan. Doon na lang daw po sa amin. Kaso parang ngayon, dahil wala na siyang yaya, yung kapatid ko yung nagbabantay, bukod po sa baby ko, may dalawa ring anak. Baby doon. Kapatid niyo rin? Kapatid din po namin. Okay. Tapos yun nga po, yung bunso namin, kaedaran lang halos ng baby ko. Mas matanda ng 1 taon. So parang medyo nahihirapan na sila doon. Tapos dumating sa punto na binalik ng nanay ko yung suggestion niya dati nung buntis pa ako na bakit daw hindi na lang namin ipaampon yung baby para naman daw yun sa future ng baby, tsaka yung mag-aampon naman is relative. Pero 'di ba? Kahit pa kasi 'di ba yung usually naman ang idea or magpapaampon kapag hindi mo talaga kaya yung kasi problema lang sa mag-aalaga. Oo. Hindi naman financially kaya mo naman. Nag-offer ba yung kamag-anak kasi? Mula nung malaman nila dati na buntis ako nung 2015. Gusto na nila? Gusto na nila. Tapos nung time na yon nagdadalawang isip din ako na ibigay kung sakasakaling manganak ako kasi nung time na yon wala pa yung baby. Hindi rin alam ng father niya na buntis ako. Tapos, 3 months old yung baby nung sa kanya nalaman. Tapos kinuha kami. Nagsama kami para lang sa bata. Walang kinalaman ngayon yan. So, usapan natin. Alright. That has nothing to do with what we're talking about right now. Opo. Okay. Why do I feel like there's something wrong with the story? Ayun. Parang, again to, why do I feel like, Chico, na walang kakibot na emosyon yung tanong na kung ipapaampon ba o hindi yung bata? Oo, di ba? At parang wala eh. Di ba? Parang magpapa-arbor tayo ng sapatos na gamit o hindi eh. Kasi pwede pa magamit in the future kung bigay. Parang ganun eh. Kasi ganito kaya, Chico, why do I say this? I'm sorry Angel Feeling ko kasi the mere fact that you're calling tonight, you consider the idea na papaampo mo yung anak mo. Kasi kung talagang if the answer is no, you wouldn't even consult anybody. The answer is no. Correct. Pero ito ba, naisip mo ba yan? Dahil kasi narinig ko kanina, naisip mo na nagdadalawang isip ka ipapaampon o hindi. During the time na 3 months pa lang, di ba? Hindi pa alam nung tatay nung anak mo. Pero ngayon ba ganyan pa rin? Yung pa rin ba yung concern? Kasi hindi po. Tapos magsusupport din dun sa idea na yun ay yung nahihirapan na yung parents mo kamo kasi bukod dun sa baby mo may 2 pang bata dun. Hindi po. Actually, kung sa akin lang naman, kayang-kaya ko siyang palakihin. Kaya ko naman Wait lang ate. Wait. Medyo yung dami. Parang nabuisit ako sa'yo bigla. Ano yung kung sa akin lang naman? Is there anybody in the world other than you na pwedeng dapat tanongin dito? Why do I feel like you are trying to rely to other people on how you're going to decide about the future of your own kid? Bakit? Anong kabalintunaan nito? Lalim. Ako ay nabato-balani. Balintunaan. Ano to ate? Ano tong pinag-uusapan? Bakit ano yung sabihin na na kung sa akin lang naman? Kasi after 7 years kasi, ngayon lang ulit kami nag-reunite ng family ko. Dahil nga naglayas po ako 7 years ago. Hindi naman nag-uusapan natin. That has nothing to do with you being a mom. Walang kinalaman. Wag mo idahilan sa akin yung 7 years ngayon lang kami nag-reunite. Ate, walang kinalaman sa pinag-uusapan natin yan. What we're talking about right now is you being a mom to your own kid. Babae, lalaki, anak mo? Babae po. Okay. Inaantay ko maramdaman kayo, Chico, that the topic alone in itself, di ba, should and must be painful to you to talk about. Sorry ha? Dapat itong topic na ito, just the idea of someone, inaampon yung anak mo with us knowing that you have the capacity to raise your own kid, must insult you in some, di ba, at some point. But it's not. What's, meron ka bang jowa ngayon, Angel?
Meron po. Okay. Now I understand more. Usap kayo. Magkakamot lang ako ng likod. Ako na nakakamot. Sure ka ba? Sure. Yung huling-huling kumamot sa likod ko na-delay, Brad. Teka lang. Fertile ba ako? Teka lang. Iti-test ko lang, ha? Ang baboy mo yung sa pig. Ito kasi si Angel, eh. Angel. Oh. Musta ka? Okay na. Okay naman. Ay na. So ngayon, saan ba tutungo itong yung concern dyan sa anak mo? Hindi kasi, parang dahil nga, ngayon lang ulit kami nagkausap-usap ng pamilya ko, parang pakiramdam ko, once na humindi ako o umuo ako dun sa decision nila or sa suggestion nila, parang feeling ko kasalanan na naman. O hindi, ikaw yung nanay eh. So, doon ka nahihirapan dahil at doon ang nagaling yung kung ako lang, di ba? Sabi mo kung ako lang, kaya lang nagmamatter na kasi ng matindi yung nila, yung decision nila at yung say nila bilang sila yung nag-aalaga ng bata. Teka nga muna. May tulo ko Chico eh. May tulo ko. Bakit? You know what, Angel? Before we go on with our conversation, first of all, for two things. First thing, I want you to know we are your friends, okay? Okay? Hoy. Opo. Huwag kang umiyak. Walang nakakaiyak. Two things. First, we are friends, okay? However, this conversation turned out to be magkakaibigan tayo dito and we will care for you. Mm-hmm. All right? Mm-hmm. Second, ate, stop playing as the victim here. You are not the victim here. Okay? Mm-hmm. Ayoko maririnig, di ba, na baka po kasi pag hindi ako pumayag sa desisyon nila, baka masama na naman ako sa kanila. Because you know what, ate, ganito yan. Yung pamilya mo, baka hindi mo ito naiisip kasi baka tanga kang pinanganak. Hindi ko alam. Kasi bullshit ako sa'yo dahil anak ang pinag-uusapan and you act stupidly that way. Baka hindi mo naintindihan na yung family mo, kaya nila, alright, sinabi na baka pwedeng ipaampon nila yung anak mo sa kamag-anak ninyo na mas may kaya ay dahil ayaw mong tayuan yung obligasyon mong alagaan yung anak mo. Nakikita nila yan. Kasi halimbawa ate, kung ako ang nanay ng batang iyan at sinabi sa akin, ipapaampun namin yung anak mo, the first instinct that a mom would do, a normal mom would do, kukunin mo yung anak mo. Why? Because you must be fearful na yung bata mawala sa poder mo. But that's not the case. The case is, you play as the role of the victim here. Okay na ako, okay na. Okay na? Your turn. Yun na nga yung sinasabi ko. Ay. Wala pa ba ako sinasabi? Bakit hindi mo lang kunin anak mo ate? Ha? Bakit? Give me one good reason to understand why. Why not? Sa ngayon kasi, sinabi ko sa mama ko yun na kung gusto naman nila, kukunin ko ulit yung dating yaya ng sorry hindi kung gusto nila. Kung gusto mo, ikaw ang nanay. Anong gusto nila? Are you that incompetent as a mom? That you can't decide for your own kid's future? How stupid can you get? O, tanda mo, friends tayo ha. Sabi ko yan ha. Baka magalit ka ha. Concern lang ako sa'yo. Hello? Opo. Hello? Bakit di mo kunin yung anak mo? Sabi ng nanay ko kasi yung pinapadala ko sa kanila na panggatas, panggastos ng baby ko, napapakanibangan nila. Ngayon, kung kukunin ko yung baby ko, saan pa sila kukuha ng kasi kinakapos din naman sila dun sa amin. Okay. Ang usapan kasi namin nun, once na nandun yung bata, hindi namin papakawalan yung yaya, yun pa rin yung mag-aalaga.
magpapadala ako kung magkano yung nagagastos ko dun sa bata at saka sa yaya nung nandito pa sila. Tapos nung nandun na sila sa Bicol, nung hinatid ko na sa Bicol, pag balik ko ng Manila, nabalitaan ko na pinaalis na yung yaya, tapos sila na lang daw yung mag-aalaga para daw kahit papano yung napapadala ko, mapagkukuhanan din daw ng mga pang-araw-araw na gastusin. Sinabi ko na rin sa kanila na yun nga yung gagawin ko. Maghahanap ako ng bahay ulit dito sa Manila para kukunin ko yung bata, kukuha ulit ako ng yaya. Ako na lang ulit yung magpo-provide. Alright, perfect. Yan ang gawin mo. What's the problem? Yung problema niya, yun sa probinsya, ayaw. Kasi hindi na siya makakapagpadala. Hindi na nila. Diyos ko, Lord. Teka lang, yung tatay ba na anak mo, walang ano? Wala po. Walang suporta kahit na ano? Wala po. Gago eh. Hanip, no? Makulit eh. Gago. Pero nagtatrabaho? Meron naman po. Anong pangalan? Anong first name ng hayop na yan? Mark. Taga saan yan? Mark. Antipolo. Mark, saan nag-work yung gagong yan? Hindi ko po alam. Okay. Hindi ko na po alam. Alright, mananawagan tayo kay Mark. Kung sino man hindi naman siguro lahat ng Mark Antipolo tatamaan. Pero kung kilala niyo po itong tarantadong Mark na ito na tatay ng anak ni Angel. Is that your real name, Angel? Hindi po. Yan yung ano niya. O, yung may anak sa Catanduanes. Alam naman niya kung nasa anak niya, di ba? Brad, ikaw sa lahat ng lalaking ayaw ko yung lalaking gagawa ng obligasyon at ipapasa sa babae mag-isa. Alam mo, dapat yung mga ganyan lalaki, Brad, pinuputulan ng anes, tapos gagawin sisig, papakain sa baboy. Sa baboy pa? Bastos yung mga ganyan lalaki. Nang pagsarap, ang galing-galing niya, paghirap, ayaw niya sumali. Di ba? Pagsarap, di ba, lahat ng pangungumbinsi, gagawin niya, sige na, sarap to. Sarap, be. Sarap, be. Pero kapag nandiyan ang hirap, ayaw niya sumali. Busit yung mga ganyan lalaki. But anyways, okay, Angel, now you have a plan, no? And I like your plan. Kunin yung anak mo sa Maynila, di ba, and raise him, di ba, ikaw mismo magpalaki sa kanya. I guess that's very doable. Ganito, your reasons, ate, kasi maliwanag sa akin, ate, na you are almost decided na ibigay yung bata sa nag-aampon. Tama ako, mali? Nagbago po kasi yung isip ko eh. Nagbago na po ako sa point kasi nag-usap kami ng mama ko. Kuna siya yung nag-suggest na ganun yung mangyayari. Kasi bukod sa mapapabuti daw yung sitwasyon ng bata, ang point ko naman sana matutulungan ko sila. May mga kapatid din naman ako na nakapagtapos. Ako nga, buti nga sila nakapagtapos. Ako nga, high school graduate lang. Pero gustong-gusto ko silang tulungan. So kung... Sorry, I don't want to hear that. I'm sorry. I'm really sorry, Angel. But everything will change when you're a mom. Opo. Everything. All the decisions, ate, all the considerations, di ba, will change pag nanay ka. So huwag mo sabihin sa akin na, ano po kasi, may kapatid akong gustong tulungan. Ate, now that you're a mom, you have a life, ate. You have a life to look into. Okay, balikan ko lang. I don't want to wander away from the topic. Ano? Okay. Kukunin mo yung bata dito sa Maynila. Kailan? Uuwi po ako ngayong last week po ng December. Okay, then we don't have any problem. Kasi sa ngayon yun na yung pinakamagandang, yung plano mo, tama naman talaga yun. Now, ano to? Yung, pwede mo naman silang, maiintindihan naman siguro nila, di ba, na kukunin mo yung bata, kasi para maalaga mo. Sila nga, kasi, kung tama yung pagkakaintindi ko, no, yung sa kwento mo, nagrereklamo na rin sila, tama ba? Nirereklamo na nila na medyo umiinda na sila dun sa pag-aalaga sa bata. O di, kaya mo nga kukunin eh. And yet, sasabihin nila, kaso, napapakinabangan namin. Diba? Siguro,
yung welfare na muna ng bata yung iisipin natin na pwede ka naman makapagpadala sa kanila kung, di ba? Tsaka, teka lang, dun nakakapagtaka. Kung yung pinapadala mo sa kanila ay nagagamit lang talaga solely para sa ibang pangangailangan, paano yung pangangailangan ng bata, di ba? Siyempre, maaalagaan nila. Yung effort yon, di ba, ng pag-aalaga. Pero siyempre, bata yan, may mga pangangailangan yan, may gatas and all. Dapat dun din napupunta, di ba? So ngayon parang medyo nakakapagtaka sa napupunta. Kung sa ibang bagay nyo pala nagagamit yan. Magpapadala ka para sa ibang pangangailangan nila. Tutulong ka sa abot na makakaya mo. But for now, kagaya nga nung sinasabi ni Papa Jackson, isipin muna natin kasi nanay ka, di ba? At kapag nanay ka, siguro naman, naturalmente na ang dapat mong unahin ay hindi na yung sarili mo, kundi yung bata na, di ba? Anything that would make your life, no, and this kid's life na okay, di doon tayo. So tama na yung plano mo. December, go ahead. Wala naman na yan. Gawin mo na yan, i-push mo na yan. Hayaan mo na sila kasi kung yun lang yung naghihinder sa'yo para kunin yung bata. Diba? Yun lang yung concern. Ang concern lang ay dahil para hindi ka na makakapagpadala, medyo hindi yata tama yun. Tapos may option na ipapaampon yung bata dahil lang doon. Hindi maganda. At saka, ikaw ba kaya mo ba ipaampon yung anak mo? Hindi po. Alam mo yun, doon ako naiinis kay Chico Yung idea na nawawala na yung bata sa usapan. It's now a plain negotiation. Yan nga diba? Business. No? Tama, almost a business like. It's now almost a negotiation, diba? For the welfare of everyone except the kid. Oo, kasi ako hindi ko talaga yung nag-gets yung una mong kinikwento dahil able ka naman, diba? You can actually support. Diba? You can provide for your kid. Sorry Kuya Chico alam mo nakaka-relate ako Kaya diba? Kasi nagkaanak ako Chico, mahirap ako sa buhay. Pero I made the decision, diba, to work every ounce of my strength, do good powers to provide for my kid. It's a decision you have to make. It's a decision you have to make. And decision that you chose, gagawa ka ng paraan, diba? Para mabuhay tong bata na to. Pero hindi mo iisipin na ipaampon, diba? Yung hindi mo... It's a decision that you have to make because you're a mom. Wala nang ibang paliwanag. Only because you're a mom, you do wonderful things in life. I believe na ang Superman, ang karakter ng Superman, ay babae talaga dapat yan. Because they are really the super, diba? People of the world, ang mga babae. The super creatures. Diba? Tapos ganyan ka? Ate, alam mo, maraming mga nanay ngayon, ang halos hindi kumain, ginagapang kanilang mga anak, ang gusto ka sampalin. Maniwala ka sa akin. Tignan mo, tita Sally ko nandito, tango ng tango. Sabi niya, sasampalin ko yan. Pero yun lang, bothered ka lang naapektuhan ka lang diba, sa pamilya mo, nang hindi naman talaga dapat. Kasi anak mo yan nga Yun na yun wala na tayong dapat pag-usapan dun. Anak mo kasi yan. Gagawin mo lahat para protektahan niya. Kung talagang mahal mo yung bata. Diba? Yun. I would like to believe na mahal mo naman talaga yung bata. So, di ko lang, yung idea pa lang, di ba? Yung idea na mag-contemplate ka kung ipapaampon mo ay... I doubt. Di ba? Ate, honestly, would it be a lot comfortable sa iyo pag pinaampon mo na lang yung bata? Because honestly ate, ganito yun. If you want to take the lesser, di ba, the easier way out, papaampon mo yung bata. Hindi po. Kasi kung gusto ko siyang ipaampon, nandun pa lang ako sa foundation. Sa foundation na pinanganakan ko. Di sana, pinaampon ko na siya doon. Iniwan ko na siya sa foster family niya. Pero hindi ko naman po ginawa yun Ginapang ko siya hanggang 2 years old. Ate, huwag mo akong iyakan. Ha? Huwag mo akong iyakan na para utang na loob sa'yo ng bata, ikaw nagpalaki sa kanya. Ha? Huwag mo akong para, ginapang ko po siya. Ate, that obligation comes along with being a mom. Huwag mo akong iyakan, baka igudlud kita dyan. Tigilan mo ako. We don't need that right now. Tandaan mo ate. You know what I want right now? You know what I want? Sagot ka, what? Ganon. Angel, do you know what I want right now? Angel, ikaw na po. Sabihin mo lang what? Ano ba yun? Napaputol tuloy yung ganda-ganda ng ano Angel! Wala, natakot. Angel, ka pa?
Opo. Ayan. Do you know what I want right now? Huh? Hindi. I want you out there to enjoy a happy grown-up days with your kid. That's what I want. Alam mo, lahat ng magiging magulang, makinig ka sa akin, Angela, lahat ng magiging magulang, mahirap sa umpisa yan. It's what they call the birthing pains of being a mom. On behalf of all the men, I would like to apologize to you, Angel. Kasi may tatay ang batang yan pero walang pakialam at walang kwenta. Tama. Alam mo kung meron ng magic wand ngayon, I will make that person evaporate from the face of the earth tonight. Para mabawasan ng mga lalaking walang kwenta. Walang tulong sa mundo yan mga yan. Dapat yan mawala muna. Di ba? Ipatago na sa mga alien ng mga 3 years. Balik pag medyo maluwag ang mundo. Yung mga taong ganyan. Alright? Now, here we go. Angel, please, promise me. Take your son or daughter? Son or daughter? Daughter po. Take your daughter under your wings. Where she's supposed to be. Watch him grow. Alam mo, yung mga bawat araw na nahihirapan ka, you skipped a meal. You did not buy the latest phone. You did not go to your, diba, and watch your favorite movie because it's Piolo or John Lloyd or Daniel. Diba? Hindi mo na sila gusto panoorin dahil hindi maganda yung pelikula kundi inuna mo yung anak mo, ate. After a few years, ate, that's what make you feel fulfilled in life. It is not easy, but it's not impossible. It will not be an everyday bed of rose para sa iyo, ate, but it will be very, very rewarding. Correct. And there's no amount of word there's no amount of words that can describe kung gaano kasarap kapag alam mo that your biggest accomplishment in life is being a mom. Alam mo, Dad, kami nung nanay ng anak ko, hindi kayo magkasama sa buhay. Yung anak ko lumaki ng hiwalay kaming dalawa. Diba? I am not a bad dad. If you ask my daughter, I'm the coolest dad in the world. But I will never tell you that I'm the better person between me and her mom. Because it's always the mom who takes, diba, in charge of the welfare ng bata. And now, maririnig ko ito na you contemplate na mapampun yung anak mo when you have when you are an able body, pwede ka mag-alaga. I'm sorry, Angel, that's unacceptable. Kaya wag kang umiyak kasi mabubusit ako sa'yo. Huwag ka nang umiyak. Hindi siya pinipigilan ka naming umiyak or maging emosyonal. Ando na tayo. Kaya lang, ang sinasabi kasi namin, Ate Angel, gusto naming tanggalin yung karapatan mong mag-iiyak dyan at, mahirapan kasi hindi mo pwedeng sabihin yan. Kasi kailangan mo talaga pagdaanan yan. Alam, real life, di ba, mahirap talaga. Wala namang madali eh. Pero kailangan mong kayanin. Kasi wala ibang gagawa niyan. Huwag mong expect gagawin ko yan. Di mo na ako yung nanay ng bata. Hindi ba ikaw? Tsaka magiging nanay ba ako? Di ba? Walang gagawa yan, Angel, kundi ikaw lang dapat. Di ba? So, ito yung gusto naming maramdaman mo na kaya mo yan. Dapat mo siyang kayanin. Actually, wala kang choice. Wala kang no choice kundi kayanin. Medyo pumitik lang siguro kami dun sa idea na may pag-contemplate na ipaampon because for us, medyo yan ay pagtaka sa diba? Pagtaka sa totoong responsibilidad na ginusto mo o ginawa mo in the first place. So, there. At kagaya ng sinasabi ni Papa Jackson, alam mo, isang araw, in the future, it will be very rewarding. Diba? Siguro sa paraan o na beyond our words, hindi na namin ma-explain yan. Mararamdaman mo na lang. Diba? Iparamdam mo sa bata na minahal mo siya, Hindi mo naman para i-boast or sa kanya yan, ipagmalaki ng todo-todo. Mararamdaman naman niya yan without saying anything. So yun. Mahihirapan ka, yes. Hindi talaga madali ang buhay. Pero you really have to do it. At good luck sa'yo, Ate Angel, ha? Hayaan mo sila, wag mo silang, ikaw yung nanay. Ikaw ang pinaka nakakaalam ng dapat gawin. Sige lang. December, umuwi ka doon kunin. No? Opo. Angel. Ayaw mo ang kausap, pag si Chico sumasagot ka.
Loko ka. Kasi may ayaw niya nung script na sabi mo what lang. Angel. Apo. Very, very carefully listen to me, okay? Sumagot ka na maayos. I wanna hear you. Apo. Very carefully. I do not know how to become a mom, and I will never know how it feels to be a mom. Well, for obvious reasons, biology says I'm a guy. Diba? I will never bear the heart of a woman and a mother. But I always believe that is to the wonders of a woman's heart. And you have that. Sometimes when when things are very difficult, we tend to go the easier way out. Take the easier way out, baka sakaling, escape what's the hard reality. And I mind you, Angel, yung pagpapalaki ng bata, let alone single mom ka, pasensya ka na talaga sa inayopak na tatay ng anak mo na si Mark, di ba, will not be very, very easy. It's a tall order. Tama. Kaya lagi yung payo kayo, Chico, sa lahat ng mga babae, huwag niyong basta-basta bigay ang pin code ng panty nyo. Diba? Huwag niyong basta-basta bigay kasi maraming lalaki na kaya lang kayong saluhin if you're falling in love but not when you're falling on the ground because things are very difficult kasi nabuntis ka. Maraming lalaki who would just take the easier way out for them. Diba? So please, parang awa nyo na. Mamili kayo ng lalaki. Hindi dahil magaling mag-Dota, pogi na. Tigilan nyo ako. Magaling mag-Dota. Diba? Hindi dahil in love ka, mahal na mahal mo, okay na. Tandaan nyo, hindi pwedeng ulamin ang adobong pag-ibig. Walang ganyan. Walang ganyan kahit kailan. Now, going back to your problem, Angel, I know that right now, ate, magulo utak mo. Pasensya ka na sa akin, I'm very, very mean. I'm obnoxiously honest sa iyo and brutally frank to you. You know why? Because I do not want you in any way maisip, ate, that giving up the custody of your daughter is even an option. Alam mo, balang araw mahihiya ka na isip mo yan. But I will not blame you for that. Siyempre mahirap eh. Tama? But here's what I expect from you. I expect you, ate, to stand up and be the person that your daughter needs. Hindi mo kailangan pakainin ng hamon yung anak mo, hindi mo kailangan bigyan ng mahalin damit. Alam mo, ang yakap ng nanay can do wonders. Mga pangga, alam niyo bang placebo effect? Narinig niyo bang placebo effect, Chico? Di ba? Yung naniniwala kang gumaling ka kahit hindi. Correct. Papainumin kita ng gamot na walang bisa at pinaniwala ka na it's the best medicine in the world, gagaling ka because inisip mong gagaling ka. That's the mother's touch. May mga pagkakataon may sipon tayo, nanay mo lolokohin ka, anak, haplusin kita, may magic to, magagaling ka na. And we believe because it's the magic of mother's touch. And you have that. You have that. It's just waiting to be manifested sa anak ko. Parang awa mo na, go get your daughter and please raise your daughter. Give him the best influence, ate, in life coming from you. Take charge of her future kasi ikaw yung nanay niya. Never allow anybody to tell you how to raise your own daughter. And when you meet your daughter again sa December, do something. Apologize to your daughter. That is not for your daughter to say you're forgiven, but at least deep in your heart, alam mo that it was never okay na isipin mo to give up your daughter's custody to somebody else. Mga pangga, marami na po tayong kilala nagpaampon. That's okay. Kung hindi mo talaga kaya. Correct. Kung ang anak mo 13, 11 lang ang kaya mong buhayin. Di ba? That's very acceptable. Why not? But that's one daughter and you are working right now. How difficult can that be? Alright, Angel? Apo. So, ayoko na marinig na isip mo ipapaampon mo yung anak mo, ha? Apo. Loko ka, hanapin kayo ang bahay niya, hasampigin kayo yung pagmumukha mo. Hindi tama yung ganyan. Did you hear me? Apo. Pasensya ka na sa akin, ha? Medyo passionate lang, ha? Friends tayo. Dapat did you hear me? Yes, I did. Ganon. Diba? Sabi nung you should answer in complete sentence. Magagalit yung teacher. Are you ready? Di ba ito yung sumagot ng yes, papagalitan ka. Yes, we are.
Ang tawag dyan, it's not supposed to be an utterance. It's supposed to be a sentence. Oo. Ano ba yan? Napaka-bookish na naman tayo. What's the difference of an utterance and a sentence? Well, utterance is when you just utter some words. Like, diba? But it expresses the meaning. Yes, correct. And words is structured, di ba? Ayaw kong tuloy kasi baka mamaya meron mga grammar nachi, di ba? Marami dyan. Punahin tayo bigla. Anyways, ganito, Angel. We want to hear you send out a message to your daughter. And I want you to start that with, I miss you. Go ahead. Speak louder. Ang sweet, ha? Wala pa. Ay. Anong pangalan ng daughter mo? Amy. Alright, go ahead. Amy. Go ahead. Anak? Dalis na kita, anak. Every time na nagsasend kayo ng pictures, update, araw-araw, sobrang nakakamiss lang. Dapat sana buwan-buwan ako uuwi. Kaso hindi naman kakayanin ang budget. Hindi rin kakayanin ang mga lips. Sisiguraduhin ko na pag uwi ko ng December, pagbalik ko ng Manila, kasama na kita. Mahal na mahal kita sobra. Yun lang. You must have been cold in the shadow. In the shadow. Bakit ba? Nag-second voice ako. Angel, I mean, with all honesty, I would like to wish you good luck. I believe your heart. Thank you. Alam mo, ayoko talaga maniwala kay Chico na hindi kaya. Nakita ko nanay ko, 6 kami. Nanay ko walang permanenteng trabaho, 6 kami. 6 kami at walang payat sa amin. Sorry. Totoo ha? Diba kasi, totoo, kaya ngayon, ang nanay ko, pag may sakit ng ulo, ayoko talaga siyang sumasakit ng ulo kasi nakita ko kung paano niya pakainin, ipangutang, ipaghanap buhay, lahat ng pwede niyang gawin, kumain lang kami, walang payat sa amin. We ate our hearts out habang lumalaki, walang trabaho nanay ko. Why? There's no reason other than she's a mom. Period. Walang pinagugutan niya, maliban sa nanay siya. Period. Diba? Tapos ikaw, may trabaho, ganyan ka, nakakapag-jowa ka. Alright, Angel? We hope to meet you and your daughter soon. Oo nga. Mga next year na kasi December niya kukunin. Okay ka na, Ate Angel? Apo. So sige ha, galingan mo ha. Sige po. Wala ka na gustong sabihin? Wala na po. Kahit ano? Thank you so much for calling. Ganun. Is there anything more that I could help you with? Ganun. Yung sinasabi niya sa call center. Is there anything more that I could help you with, ma'am, sir? Ako ngayon eh. Nagsa-Facebook ako ngayon. Masyadong masakit lang yung mga nababasa kong comment. Hayaan mo sila. Alam mo, yung mga tao, may sasabihin at sasabihin talaga yan. Kahit anong mangyari. Sino yan, ha? Sino kaya? Pero, kailangan ba nang mag-matter nung sasabihin nila sa gagawin mo, sa desisyon mo sa buhay, at sa anak mo? Hindi naman. Good luck, team. Sige po.
Salamat, Ate Angel. Bye-bye. Ay. I wish I could be. Alam mo, minsan, Chico, even the heart of the mom, minsan may glitch yan eh. Ako naman. Hindi yan perfect. Ako pa rin naman. Hindi yan perfect. May glitch yan. May glitch yan. Parang gadget. Pasensya ka na, Chico. Hindi ko talaga in-entertain yung idea na hindi kaya. Alam mo kaya. Nanay yan. Kaya. Minsan, alam mo, minsan nag-overthink kasi tayo. Yes. Diba? Kadalasan yung, isipin mo yung problema, hindi ko kaya. Pero, when you are being pushed to your limits, and there's really nothing na, walang natutulong sa'yo, kakayanin mo before you know it, you will do wonders. Nakayanan ko pala. Kaya ko pala. Ganun naman yung usually. Kagaya nung yung kinikwento mo, di ba? Si Doña Grace sa inyong mga magkakapatid. Ganun yung example. At hindi lang naman si Doña Grace nag-iisa sa ganyan. For sure, maraming mga nanay din ang, hindi naman ganun kayamanan, walang kaya, pero naitaguyod yung mga anak. Yan. Kami, ang dami namin. Walang payat sa amin mga panggas. Pasensya na ha. Alam ko hindi namin live. I'm just saying, hindi kami ginutom ng nanay ko. Yeah, correct. Diba? Nag-ulang kami ng papaya nung lumalaki ako, naniwala kong lasang manok siya. Kasi gano'n. Tinola. Diba, gano'n yung nanay ko eh. Diba? Alam mo, she will make you believe on things. Diba? Just to make you feel good. At mga nanay lang nakakagawa. Naniwala ako na ang papaya na may kasamang luya ay lasang manok. Tinola na rin daw yun. Diba? Naniwala ako dyan. Nanay ko, ang kulit na nanay ko eh. Diba? Imagine mo, dumating kami sa punto nag-uulang kami ng cropek. Tsaka kamatis. Yung cropek, yung labas niya, Kuya Chico, ang picture niyan, hipon. Diba? Sabi na nanay ko, anak, ang ulam natin ngayon ay hipon. Hindi lang siya mukhang hipon, pero hipon yan. Isipin niyo hipon. Ang sarap ng kain namin, hipon eh. Kaya hanggang ngayon, pag nag-usapan ng kakayahan ng nanay, kung kaya mong tapatan ng kakayahan ng nanay ko, diba? I guess we all have our stories with ating mga nanay. Correct. Diba? But I take pride sa kakayahan ng nanay. Oo naman, siyempre naman. Kaya sa linggo, kami ng nanay kayo magde-date sa Suliap. Saan yun? Ay, yung sinasabi mo. Yung ko lang matutuloy kasi itong si Mark may basketball daw, tatatampalin ko yan. Sko? Uunahin pa yung basketball kaysa sa mga nanay namin. Basketball pinagsasasabi. Tsaka sa Tilapia Lake. Yeah, Tilapia Lake ba? Sa Pablo. Laguna. Yes. Hindi ko alam yan, taga Laguna ako. Pero doon din matutuloy ngayong linggong ito, next week siguro. Saan malayo na kasi yun, dadaan ka pa ng Batangas totoong Laguna na kasi. Yan ang totoong Laguna. Yung doon ka mga karne, ay tayo mangulabikop sa pinangulabikopan. Kapag mangulabikop na naman, ay siya, ganyan. Tayo mamingaming sa pinamingамing, kapag pamimingaming na naman, ay siya. Siyang tunay. Hindi ba ganun? Gumayak ka na, Eray. Ano po, Eray? Anong buntes? Marapat lamang. May ba siya rin ganyan? Yung mga ganyan. Ang lalali ng Tagalog. Ay, nako. Si Mami Annalison Ginto. Ito, sabi niya, you're right, Paps. She can do it. May work naman siya, di ba? Yung nanay gagawin lahat para lang sa anak kahit mahirap. Naniniwala ko dyan. Mas, ang tatay pa yung minsan pagdudahan mo eh. Kasi di ba yung domestic ability ng tatay kasi kapos kumpara sa nanay. Di ba? Marami rin tatay ang gumagawa niyan. Pero pag sinabing nanay kasi iba eh. Ibang level. Ibang level, Nanay lang, alam mo ang totoong multitasking, nanay talaga nag-umpisa niyan eh. Maglalaba, magluluto, mga malansya, manonood ng teleserye, di ba? Habang at the same time yan maghugas ng pinggan, sabay-sabay yan, gagawin niya lahat. Ang tatay, paghugas yung pinggan, pagod yan. Pagod ako, anong ginawa? Naghugas ako ng 4 na plato. At least, di ba, mga nanay, napaka-multitasking, kaya nilang manood ng TV at saka pagalitan ka at the same time. Di ba? Tingnan mo, hindi ko na tuloy alam yung pinapanood ko. Hindi ko na panood sinabi. Hindi ko na ma-reply yan. Si nanay nagturo sa ating matakot, di ba? Paano tayo tinuruan ni nanay matakot? Ganito kayo, Chico. Hoy, kayo magkapatid! Pag hindi nyo nahanap, yung pinapahanap nyo, makikita nyo! Kumanda!
Paano, lolo, hindi ka mahanap, makikita pa. Si nanay, nagturo sa atin makipag, kapwa tao, alam mo kung paano? Paano? Kayo magkapatid, kung magpapatayan kayo, doon sa labas ng bahay, kakalinis ko lang. Oo, no? Kukit kaya ng mga nanay, kaya dapat minamahal natin yung mga yan, di ba? Bata ka pa lang, tuturuan ka rin yan maging multi-talented. Si nanay. Turuan ka niya maging contortionist, di ba? Tignan mo yan, dumi sa batok mo! Tignan mo! Tignan mo! Napapatignan. Lolo, paano mo? Si nanay nagturo sa atin kaya Chico na maguluhan. Instruction, di ba? Anak! Nay, bakit po? Iabot mo kayong libro sa tokador. Kanino ko po iabot? Sa'yo sa tokador. Sumasagot ka! Ikaw, gulong-gulo ka na, no? Lolo, si nanay. Papapalo ko na lang hindi mo alam. Di ba? Si nanay nagturo sa atin na ang hanger ay hindi lang sampayan ng damit. Na. Isa ito malaking armas. Dadampi sa'yo. Ano na may mga dumampi sa balat ninyo? No? Hanger, sinturon, walis, pat-pat. Hindi ko alam. Ay nako, Brad, dinanas ko lahat ng gulpe. Sayang magkakapatid. Ako palo, sinturon. Sayang magkakapatid, ako ang duwas ng kasi makulit ka talaga. Hindi yung Brad. Ano? Ako lagi fall guy ako na. Lumalaki fall guy ako. Fall guy ako. Pag may nabasag, ako tuturo mga pinsan ko kahit di ako nakabasag. Ba't ka pumapayag? Kasi napalo na ako. Hindi makakatira ka kapatid. Kasi pag diba, napalo ka pak, napagbintangan ka. Pag sumagot ka, palo ka sunod. Tahimik ka talaga. Kaya nga. Kasi diba, dapat hindi. Dapat yung mga pinsan mo din. Hindi. Ako talaga yung fall guy. Lumuhod na ako sa munggo, sa asin. Napalo na ako sa turon, walis tambo, walis tingting. Lahat na panungkit ng sampayan, yung palok dun sa garden. Naipalo na sa akin. Yung pangamot ng likod. Diba? yung may kamay na nakaganon. Yung plato na ipalo na sa ulo ko. Diba? Pero not a single time na nagdamdam ako sa nanay ko. Oo, di ba? Diba? Ang small price to pay. Yung palo lang yun. Yung hirap na sa akin. Diba? Pinalaki niya akong cute-cute kong lumaki. Kaya nga. Diba? Nakakahiya nga sa'yo eh. Buti nga napalo ako eh. Kasi kung hindi ako cute ngayon. No? Hello po. Hello naman. Buti ikaw. Ganyan. Diyan nanay ko na. Natin. Hello po sa mga napalo na deform. Lumaking na deform. Hello sa inyo. Yung nanay ko ang cute-cute kanina. Di ba sinundo ko siya kanina? Ayaw ko siya mag-commute. Sabi niya sa akin, nak. Kasi last week, sinobra ko yung allowance. Sobrang ko nga. Kasi good mood ako last week eh. Sobrang ko yung allowance ng nanay ko. Tapos sabi na, nak. May problema na naman ako. Ayan, alam ko na yan eh. Ano yan? Ano yan, ma? Yung kasi, yung allowance ko. Ayan. Bakit? Nabigay ko sa iba. Paano nangyari? Kasi may humingin tulong. Alam mo, nakakatawa yung nanay ko. Alam mo, wala siya kakain. Nagbibigay pa siyang tulong. Huminging tulong. Naibigay sa iba, lang. Doña Grace. Minsan, di ba yung mga nanay din eh. Ako din pagkaganyan, tas parang feeling ko ako na yung kontrabida. Kasi, ba't mo binigay? Ganun pa ako. Ikaw naman, nakakaawa naman eh. Ganyan, tas nag-aaway na kami. Mga tipong ganun. Hayaan mo na. Nakakamiss. Si Aling Elsie nasa Ireland din. Punta natin. Tara na. May biyahe pa yata. Ay, teka lang, magbabati lang ako dito. Ano daw? Magbabati. Bastos mong tao. Magbabati. Ano na naman kayo? Si Renalyn Baksal. Si Winona Catalon, Editha Amar, Abel Malbataan, Joven Singkoy, Joshua, Justin and JM Singkoy, Lady Lane Malbataan, JM Malbataan, Gilbert Amar. Ito yung mga maglalaro sa pera o bayong. Jobert Amar. Magsusuot ng T-front. Happy birthday kay Renalyn Fernandez Love Neo. Tama ba? Ayan ha. Mabati daw po sina James Tejana Trentado, sa kuya ko Jeffrey Nohara Corpus, sa Kayaban family, si Harvey na nakaputing bata. Napaka-puting bata. Pasabi penging kaputian. Pati pala kay Marge Santos. Bakit ang bakal magbasa?
Nag-grade 1 ka ba? Kasi grade 1 tinuturo yan eh. Mukhang nag-grade 5 ka kagad, Brad. Na-accelerate ako, grade 6 ako kagad eh. Pabati pala kay Marge Santos. Baka kasi napakapangit ng sulat. Alam mo ba? Magtampo. Sa buong Energy FM DJs, 2 tao lang ang mabilis magbasa sa atin. Sino? Justin tsaka Lindsay. Talaga? Pakinggan mo sila. They read spontaneously. Ako din ang bagal kong basa. Binabati ko nga pala sa kapatid ko pang isa. Ganun yung magbasa. Si Jericho Nohara Corpus. Kasi naman kung maganda talaga sulat nito. Pati daw sa teacher naming sexy. Sabi po niya, siya po ay si Ma'am Christine Banzuela. Pati na rin si ate Cathy Labatan. Ate ko na maganda. Tapos iba pa yung tinta nung isa. Ano bang klase ito? Nakainit ng ulo ha. Hello to my Anytime Fitness Santana Grove family, Coach Leo, Coach Namay, Coach Jackie, Coach Chris, Coach Carlo, and also the Mamshis of AFSG, Jean Jeffy. And Eloisa, sa pinakagwapo kong friend, Ralph Japus Lodi, idol, have a listening to Teen and Lawrence Malu. Tameta. Walwal. Love you both from Ana. Sino to? Sino? Ano ka doon? Coach? Ha? Costumer? Costumer? Taga-costume. Taga-costume ka. Ha? Anytime din ako. Sana matuloy na yung deal natin dyan, Brad, no? Ano pa yun? Nagbuhat ako kahapon 4 na pogi. Ba't ba? Hindi, inisip ko yung mga baligtad. Ang dami niya na bumabalik na lang yan. Dati pa yan nauso, di ba? May kalungkotan daw. Ikaw na lang ito. Pabati sa magandang spokesperson ng MDA na si Miss Perceline Pialago at sa 25 personnel niya na tagasagot ng Twitter. Thank you sa updates kay Lizelle San Luis, kay Bricks, the Busted King. Hayop naman sa lan. Oo nga, si Bernabe. Hayop kayo. Hanggang dito ba naman? Bea Lian Ansing of Slapshack, Divina Melo Cheryl Olpindo ng Pure Gold Del Monte at kay Marga nakatabi nyo. Sabi ni GR. Sino to? Ikaw. Ito. Si Chester Terogo. Hello. Pabati daw, sabi ni Jonathan, si Ariel ng CTI. Sugo pa rin ng Dibel daw. Salamat. Condolence daw kay George Dandy Libiternos. Happy listening to Franz Vic Libiternos, Dali Hidalgo, and all the clients and resellers of Uzotech Prime ba? Please also greet my husband Carmelo Jimenez and to our fur babies. Masama mo nandito. Si Mai Jimenez. Also to D-Boys daw, La Churva and G. Adorable. Hi Papa Jackson and Kuya Chico. Babati naman ng belated happy birthday sina Myra Mascarinia, Eric Marcos at Winnie Viozen de Mesa. At pakigreet din po ang buong SGMM Project Lexus Trad 39. Especially our trainer Nelmer Puchero and TLS Jilly Abril and Hilda Sukgang. Thank you, sabi ni Janet Adolfo. Ayan, best pabati naman daw. Sabi dito, Beshi Cake at Super Borta. Tita Gigi, pabati nakaantabay sila ngayon, di ba? Plang G, plang. Let's make bate sina Carlo Abogado at Marino Abogado Jr. na former fan ni Papa Jack. So, forever pala former. Mali ako ng basa. Ayan. Forever fan ni Papa Jackson at Hoy, Kuya Chico na ako ngayon. Ayan, ito mabati lang ako sa mga nasa kanonood sa Facebook Live. Kaya kumuhay ka naman daw. Shout out to from Richmond, California. Hello to my 2-year-old beautiful princess daughter, Josanna Damasig. Pabati po ang mahal ko yung Gail Travilla. Ayan, maraming salamat. Lodi Pet Malu. Hayop. Yan, Pet Malu. Rapbe. Walwal. Walwal from the word lawlaw. Di ba? Ay, yun ba yun? Oh, ano nga ba? Di ba lawlaw? Astig from the word tigas. Ba't nyo alam? Kasi yung walwal.
Late lumambot na siya. Walwal, ano na, bangag na, ganun. Actually, doon siya ginagamit. Shout out sa mama ko at papa ko, Jonel at Rosal, take care always from Heidi, si Monica Orio, si J.M. Marande, si Love Mulasgo Ching, yan, maligayang pakikinig po. M. John Mangente, yan, maligayang pakikinig po. Jonaline Reyes, si Jonaline, Anika and me and Lola Nati. Ay, batiin ko lang si Matandang May. Alam mo itong si Matandang May. Mga pangga, pasensya na. Ang tawag niya kasi sa akin, bata. Pag mag-PM, may bata. Ang sagot ko, matanda. Nagdala ako ng pakbet, kulawong talong, tsaka galunggong kagabi. Ano na? Kulawong talong, pakbet, tsaka galunggong. Kasi meron diyang isa na nga akong darating para kumain. Eto, to. Hindi naman dumating. Sarap-sarap pa naman yung pakbet. Sarap. Tsaka yung kulawong talong, para siyang para siyang talong na ginulat. Nung magulat yung talong, namutla yung talong, tapos kinabahan, namuti ng kaunti yun, naging ulam siya. Kulawong talong. So on Sunday, the plan is, dadaling ko yung nanay ko sa San Pablo, Laguna kung saan ko una natikman yung kulawong talong. So i-date ko yung aking anak at saka yung aking nanay sa linggo. Kulawong. Ay, maganda yun at least, makatakas man lang sa urbanidad. Oo, wala lang. Klaseng lugar, di ba? Mapuno, nature, makakaamoy ka ng mga bulok na dahon. Sarap kayo ng ganun, no? Di ba? Makakati ka kasi ka ng uod. Higad, no? Nahigad ka. Pero part yun ng pag-i-stroll sa wilderness. Sorry kay Mr. Po pala yun. Ayusin mo. Sorry. Baka mamaya nakikinig sa atin si Mr. Fu. Nakasabay ko nakaraan niya sa Anytime Fitness. Blue ang buhok ni Papang. Na nakapa-sharp. Kontra niya sa magkaibigan po kami. Bakit ba gano'n, no? Bakit ba yung iba, siguro may mga taong ma-issue talaga, lalo na yung mga wala naman talaga silang alam, kundi puro chismis lang. Sabi nila feeling nila magkakaaway daw. Ba't kami magkakaaway? Wala magkikitain dyan. Papapala namin magkakaaway. Ang industriya ng radyo, maliit lang. Pero, iba, lahat, magkakalaban kami, syempre, magkakaaway kami in the sense na we are different radio stations and we are all aiming to be number one. Diba? Lagi naman ganyan. Kami number 6.7. Kami talaga yun. Hindi ko kayong baguhin yan. Pero sa likodan yan, may mga events, nakikita-kita din naman talaga kami, di ba? Kaya ayusin mo. Baka mamaya nakikinig sa atin si Mr. Fu, nakakasabay mo pa naman. Paano? Ayusin mo yung... Halimbawa, ma-adlib ka, Mr. Fu, paano? May nakita kang poging police. Ayan, game. Ayan. Hoy, batiin. Kunyari, dumaan ako doon, tapos may poging police. Poging police! Ganun. Dapat hindi mo itutuloy. Hanggang merg lang. Hello po. Maligayang makikinig mo sila. Time check, we got 36 after 12 o'clock. Good morning, Kuya Chico. Good morning, Sir Papa Jackson. Maligayang balik po sa aming Top O family. Ang Top O hello. Po. Ayan, ito po ay available po sa selected 7-Eleven stores. Ayan, ang Top O po ay facial moisturizer spray. Ayan, oo. Topical oxygen supplement spray. Ayan. Sa pagbumuka nating lahat. Gamitin nyo para refreshing. Isprayan nyo din yung pagbumuka ng katabi ninyo pagka medyo busa. Tapos sumigaw ka ng refreshing. Mamaya na iba ha. Ako din. Alright, tapos would like to thank you nga pala sa Torres Farm and Resort. Oo nga. Hello po. Kung makikita niyo po sa Instagram ko, pinost ko po yan. Torres Farm and Resort. Punta kayo dyan sa Naik Cavite. Naik Cavite. I'd like to say hi to Sir Eric and Ma'am Ana. Sir Eric. Yung pong very accommodating at mababait na may-ari daan ng Torres Farm. Barangay Sabang, Naik Cavite. Barangay Sabang. Alright. Nasa Instagram, nakapost din po sa aking Facebook account. Ang Torres Farm and Resort. Actually, the entire place is not yet completely done. So, it will take, I think, another year. Pero yung part na natapos na ngayon, ang ganda. Diba? Picturesque. Yeah, that's a perfect term for it. Picturesque. Diba? Ganun. Huwag nang pa-spell sa akin, dudugo mukha ko dito. Q, ganun. Picturesque. Q yan. Ang play natin. Perfect. Simple plan.
Hindi. Ed Sheeran, syempre gusto natin yan. Per, ano yan, favorite ng bayan ngayon. Mag-John Legend din tayo. John Legend. Yung Legend. Yung You and I, Nobody in the World You in Die. And I will tapos, never say goodbye. Diba yan? John Legend. Too Good at Goodbyes. Si Sam tapos, Smith. Tapos, tayo ng Paano ang Gabi. Paano kung wala na. Ganon. Ikaw sa aking tabi. Paano ka magiging akin? Tsaka, yayakapin ko at hahagkan ko. Paano ba ang sa akin? Ano yun? Wala namang ganun eh. Paano ba ang sa akin ni Brian McKnight? Ayan. Hanapin mo. Paano ba itong sa akin? Wow, nagkaroon ng kanta talaga. Anong kailangan? Kung gawin and I do, maybe it's you who fills up my life. Diba? May mga ganyan kami, diba? Yung mga Ed Sheeran. Ano? Kanta na Ed Sheeran. Ed Sheeran? Ed Sheeran. Wala naman ganun eh. Ed Sheeran. Siyempre, di ba kay Ate Gay ko nakuha yan? Si Ed Sheeran. Tsaka yung yung ano? Ayan, may isip sa kanina. Ano pa? Sige. Alam mo, pag-alauna na dyan, di na naman tayo matapos. Hindi na naman tayo matapos dito. Pagtapos yung mga kanta nila, alauna na. Kaya ito na naman tayo ha. Ay, ako just go. Dali. Uy, salamat ka pala sa mga bisita natin ngayong gabi ha. Thank you very much for coming over the station. Yung nagbigay po ng gift for my daughter. Oo nga, para kay Bagwen-Gwen din. Siyempre, kunyari, galing sa akin. Yung daughter ko nakawala ng cellphone kanina. Kit-kit ng anak ko eh. In English pa ako. Anong so, alam niya, hindi ko siya mapagalitan in English. Pag-English, no? Pag-English, umiiwas na ako eh. English ba? Okay na. Tapos pa-formal letter pa, diba? Ito yung text niya, tinan mo. I would like. Babasahin ko nga. Sige. Ano pa rin reply ko? Umiinggi. Tita Connie nga pala, ang Cesar Kinit ng Kukay sa nakaantabay. Sabi ni Glong kanina, sabi niya, Dada. Sabi ko, yes, I think the Huawei is missing. I'm not sure yet, but I don't think so. Sabi ko, hindi ko nag-gets. Ano yun? So, ang ginawa ng tatay, nagpadala ng baboy na maitim. Emoticon lang. Sabi niya, what's that, da? Sabi ko, it means hanapin mo. I looked for it na eh. Wala talaga. Sana mabalik. Ito malapit. Sana mabalik kasi may wallpaper is my picture naman. So, paano pag wallpaper si Marian Rivera? Dadalhin sa kanya yung cellphone. Oo nga, no? Minsan, hindi mo rin magalit sa anak mo eh. Pero sa akin, anak, di ba? Naalang ibang ginawa kundi suotin lahat ng t-shirt ko. Kasya na? Oo. Binakuha niya. Yung favorite kong damit na galing Bahrain. Bahrain. Alright mga bangga, we'll be back. Salamat po sa mga dumalo dito at yung Tita Sally na dagangan din dito ngayon. Yung mga taga-Tondo na Andiyan pa rin ba sila yung para nag-field trip? Ano nga ba yung samahan ninyo? Certified Dugong Tondo. Ayan. Taga-Tondo. Certified Dugong Tondo. Hello po sa lahat ng members. Maligayang pakikinig po. Ay. Ready? Ready. Mga bangga, we are in number 1, 06.7 Energy FM Bangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.